sa iyong pagmamahal. Inihiling ko ito sa pamagitan ng iyong mahal na ina. Amen. Pagpawalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Gandang hapon po. Isang mapagpalang araw. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang banal na misa pong ito ay iniaalay natin sa mga sumusunod. Para sa mga kaluluwa ni Albert Harder, Sara Corpus, Bernie Dichosa. Pasasalamat ni Medis family, Fawas, Helen, Sally, Celia Tulaw. Para sa karawan po ni na Mr. Conrado Mendoza, Mr. Alvin Tadifa, and Sally Hasem. For quick recovery, Hermogenesa Kevina Sr., Evelyn De Jesus, and Wilfredo De Jesus. Tayo po ay nasa kalawang linggo ng Kwaresma. Dagdag pasalamat po para sa Marian, kaluluwa ni Marcelo Abarquez and Teofilo Areha. Masigla po nating salubungin at
kakantahin ang pambungad na awit. Magsitayo po ang lahat. Buksan ang aming puso, buksan ang aming puso, turuan mo mag-alala sa bawat pagkukulong, lahat ay makayagan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Walang ibang daan sa kaluwalhatian maliban sa daan ng krus. Nawa ang kapayapaan ni Jesucristo ay sumainyo lahat. At sumasayo ang Espiritu. Ang Eucharistia ay sakramento ng ating pagbabagong anyo. Inaanyayahan tayong mamatay sa ating kasalanan at bumangon sa bagong buhay. Karapat dapat ba tayong makibahagi sa piging na ito? Panginoong Hesus, ibinangon mo kami sa bagong buhay. Panginoong, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, pinatawad mo ang aming mga sala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, binusog mo kami sa iyong katawan at dugo. Panginoong, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan,
Iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa inyong liwanag sa pamamagitan na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sinubok ng Diyos si Abraham nang hilingan siyang ialay si Isaac, ang pinakamamahal niyang anak. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ng Diyos ang lahi ni Abraham. Pakinggan po natin ang unang pagpapahayag. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ang napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang isasagot. Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pakiulit po. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupit. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Tugon, Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Tugon, Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hinirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Tugon, Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Hindi pinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao mula sa pagkakasala.
Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pakinggan po natin ay kalawang pagpapahayag. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol sa atin? Si Hesukristo bang nakaluklok sa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay. At ngayon ay namamagitan sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ang Diyos Ama tanang usap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumasayo ang Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papalaas sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap na mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Kwaresma. Kung sa Ingles, ang pinakapaksa po ng linggong ito ay Transfiguration. Yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bundok ng Tabor, no? Nabasa niyo na ba ito sa inyong mga Biblia, ang kaganapan sa Ebanghelyo ngayon? Ha? Wala kayong mga Biblia? Sino may mga Biblia? Pakitaas ang kamay. Oh. Sino ang may mga Biblia ang may alikabok na hindi na nababasa? Ha? Lahat tayo? Mga kapatid, sa ikalawang linggo ng Kwaresma, ang pagbabagong anyo ni Jesucristo or Transfiguration is itong pagpapasalamin sa atin na tayo rin ay makapagbagong anyo, no? Kaya sasabihin natin sa ating mga kapatid, magbagong anyo ka na. Sige nga. Hindi nyo naman sinasabi. Ibulong nyo ng malakas. Kapatid, magbagong anyo ka na. Nagkagulo. Dahil gustong-gusto na natin magbagong anyo. Di po ba? Amen? Amen. Ngayon, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang pagbabagong anyo sa kanyang salita na tayo rin sa loob ng Kwaresmang ito, tayo ay makapagbagong buhay. Bagong anyo, bagong buhay. Naalala ko, several times na may mga lumalapit na mga mag-aasawa na sila ay may alitan, no? Kahit noon pa sa Pilipinas. At nagkakaroon ng reconciliation, di po ba? Napakaganda sa mag-asawa na after ng awayan, ano na nangyari? Hiwalayan? Hindi naman, di ba? Reconciliation. Yung pagbabalik loob ng dalawang taong nagmamahalan. Sabi nga, love is sweeter the second time around. Ewan ko lang kung totoo ito. So mga kapatid, pisan, sasabihin ng babae, o kaya sasabihin ng lalaki sa kanyang esposa at sawang babae, magbabago na po ako. No? Sasabihin naman ng babae, gawin mo. Hindi lang yan sinasabi. Di po ba? Kung sinasaktan mo yung asawang mong babae, or sinasaktan mo ang asawang mong lalaki, no? Dahil may mga ganon, di ba? Na ang head of the family, yung babae. Ako ang masusunod sa tahanang ito. Sabi ng babae. No? Siya ang ama ng tahanan. Ngayon, pag nagsabi tayo sa ating kapwa-tao na magbabago na tayo, isa itong hakbang ng tunay at ganap na pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Di po ba sa unang binasa, nakinig si Abraham sa Diyos? At ano ang kanyang inalay? Ang pinakamamahal at kaisa-isa niyang anak na si Isaac. At ano ang kanyang
natanggap na instruction galing sa Diyos na pumunta siya sa isang lugar, doon sa bundok ng Moriah. At ialay mo doon ang iyong anak. Kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak, ialay mo. At ano ang ginawa ni Abraham? Nang kanyang sasaktan o sasaksakin ng kanyang anak, ano nangyari? May instruction uli sa kanya, huwag mong saktan ang batang yan. Di ba? Because God is the God of life. Hindi niya hahayaang patayin ng kanyang ama ang kanyang anak. At may nakita siyang isang hayop na nakasabit doon, yung sungay, doon sa kahoy. So, that animal is spared the life of Isaac. Kaya ang isang pagninilayan natin sa araw na ito, na tayo ay maging makinig tayo. No? 3 M. Isa ay makinig. Sabihin nga natin sa ating kapwa-tao, sa ating kanan, yung malakas, kapatid, makinig ka. Di ba? Enjoy tayo. Sa kaliwa naman, kapatid, makinig ka. Yan. Dahil sa Ebanghelyo, sa Transfiguration, ito rin ang sinabi sa mga apostol. Ito ang pinaka-mamahal kong anak. Makinig kayo sa Kanya. So, first word of today, makinig. Mahirap makinig, no? Kung araw-araw na lang pagbubulyawan, nakikinig tayo sa mga masamang salita ng kapwa-tao natin. Di po ba? Wala nang space sa ating mga tenga. Lahat na lang pangbumura siguro, naririnig natin. Lahat chismis. Di po ba? Lahat masamang salita. Panglilibak ng tao. Yan. Masasamang balita. Makinig tayo sa anak ng Diyos. Mga kapatid, sa ikalawang pagninilay natin, second word, mag-alay. Mag-alay. Ngayong Kwaresma, iniimbitahan tayo ng ating simbahan na tayo ay mag-alay. Mag-alay kapwa. Mag-alay ng ating sarili. Mag-alay ng ating espiritual na buhay. Dahil ang pag-aalay, ito po ay isang pagpapakita natin na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa-tao. Kagaya ng pag may mga calamities, di po ba? Handang-handa tayong magbigay ng alay kapwa. Amen? Kaya, hindi ko pa nga alam yung news dahil wala naman akong television. Father, kailangan mag-alay kapwa tayo. Yung nandun yung strive ng tao para makatulong sa kapwa. Mag-alay. Na etong pag-aalay na ito, ang unang-una, gustong ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. At nang sinabihan siya, huwag mong saktan ang bata, hindi niya sinaktan. Dahil marunong siyang makinig.
Kaya, ang marunong makinig na tao ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Sabihin niya natin sa ating kapwa, pinagpapala ka ng Diyos, kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon mga kapatid, naalala ko nung maliliit pa kami. Siguro yung may mga edad na rito, pakitaas nga ang kamay, not to offend you, okay? Alam ko namang hindi kayo magtataas ng kamay eh. Di po ba? Dahil baka sabihin ng iba na matanda na tayo. Kung naalala natin na kahit nung maliliit pa tayo, naalala ko nung kaming magkapatid ay maliliit pa, sa aming etong backyard, meron kaming bayabas na malalaki. Tapos yung star apple yata yon. Kay Mito ba yon? Siriguelas, ganyan. Ngayon, pag nandoon yung lolo at lola namin, magpapaalam kami. Lolo, sa amin na yung bayabas na malaki. Wag! Dahil sa pari yan. No? Alin po ang sa amin dyan? Yung maliliit lang. O sige, akyatin nyo na. Yung maliliit lamang. Dahil, ang inaalay po natin sa Diyos, yung karapat-dapat. Perfect, di po ba? Kung nakikita nating perfect yung isang bagay, at sasabihin nating mahalaga sa atin, pag inialay natin yun ang tunay na pag-aalay. Kaya kung mahalaga po ang ating kaluluwa, pag inialay natin ito sa Diyos, dahil mahalaga ito sa atin, yan ang pinaka-mahalaga na alay natin sa Diyos, ang ating kaluluwa at buhay. Amen? Ang Diyos Ama, number 1, na nagpakita sa atin ng tunay na pag-aalay. Di po ba? Ang Diyos Ama, ibinigay niya sa atin ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak na si Jesucristo. Ibinigay niya sa atin. Kung kayo po ay may isang anak, hindi nyo kayang ipamigay. Di ba ba? Mahirap, di ba? Mahirap ipamigay yung anak mo. At isa pa ito. Nalala ko nung nasa seminaryo kami, yung mga uniko iho, sasabihin ng mga magulang, wag na nating ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa seminaryo dahil paano na, hindi na lalaki ang ating angkan. No? Solo lang siya na ating anak. Ang tunay na pag-aalay, yung mahalaga, pinakamahalaga sa ating buhay. Si Kristo, ipinakita sa atin ang tunay na pag-aalay ng buhay, yung pagbubuwis ng kanyang buhay. Siya ay namatay sa krus para bigyan tayo ng buhay. Amen? At hindi lang naghahatong doon ang buhay niya sa kamatayan. Siya po ay muling nabuhay. Ito rin ang binibigay sa ating pag-asa ng ating Panginoong Jesucristo. Na tayo rin bilang mga tagasunod niya. Totoo na tayo ay mamamatay dahil may hangganan ang buhay. Subalit, tayo ay makikiisa sa kanyang muling pagkabuhay. At ang tunay na tirahan natin ay ang kanyang tahanan magpasawalang hanggan. Amen? Ang pangatlo na papagnilaya natin
ay magbago. Ano yung una? Makinig. Yung pangalawa, mag-alay. Yung pangatlo, magbago. Kaya kapatid, magbago ka na. Yung malakas. Sino bang handang magbago? Pakitaas ang kamay at pumalakpak. Oh, lahat. Yung iba, tuwing bagong taon lang, nagbabagong buhay. Mahalaga, mga kapatid, ang pagbabago sa buhay. Di po ba? Pag nagbago tayo, halimbawa, nagpasya ka ngayong Lenten season na ito na magbabagong buhay. At nangyari yon. Napakasarap ng buhay. Nakapagkumpisal ka, nakapagkomunyong ka na bukal sa iyong kalooban. Tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Tinanggap mo ang kanyang kaligtasan sa iyong buhay. Ito ang pinakamasarap at masayang buhay natin. Nakapiling natin ang Diyos. Kaya, makinig tayo, mag-alay, at magbagong buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng matay ni Libing. Nanawag sa ganaroro na namayumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaunawa sa atin ng Ama na walang ibang daan tungo sa kaligtasan maliban sa pagdurusa at sakit katulad ng tinahak ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Masaksihan nawa ang pagbabagong anyo ni Kristo sa pamunuan at mga kasapi ng simbahang katolika na kumakalinga sa mga mahina at dukha at iwaksi ang maluhong pamumuhay at pagtatamasa ng mga pribilehiyo. Manalangin po tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Masaksihan nawa sa mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang pagkiling sa higit na nakararaming mga mamamayan na naghihirap sa pamamagitan ng kanilang tapat at epektibong paglilingkod sa bayan. Manalangin po tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Masaksihan nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang responsable at kristyanong pamamahayag at paglalahad ng katotohanan sa halip na mapako sa sensasyonalismo at paghahabol na maging numero uno. Manalangin po tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Masaksihan nawa ang pagbabagong anyo ni Kristo sa bawat pamilyang Pilipino na magsisikap manatiling buo sa pag-uunawaan, pagpapatawaran at pagmamahalan. Manalangin po tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Masaksihan nawa sa mga kapatid naming mga mahihina at may sakit, ang
pagbabagong anyo ni Kristo sa maluwang nilang pagtanggap sa kanilang kalagayan at patuloy na paglagak ng pag-asa sa walang hanggang awa ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Idasal din natin ang ating mga kapanalig, mga kapwa Pilipino na nagdurusa. Ang mga may sakit na nasa kanilang mga bahay at sa ospital, lalong-lalo na si Ulysses. Nanaway ang Diyos ay patuloy na magbigay kapupunan at pag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na sa kapakanan ng kanilang kaluluwa. Idasal natin sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Idasal din natin ang ating mga personal na kahilingan. Lahat tayo, Panginoon, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay, at tinapay, sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Alay namin, aming buhay. Bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Lahat ng amin, mahal sa buhay. Lahat ng amin, aming taglay. Talinoan, kalayaan, sa'yo ngayon ialay. Itong alay at tinapay, magiging si Kristo tunay, gawing pati aming buhay, agad sa'yo dumalisay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon, Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y lang mamamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tulad. Buong Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa na binidikto naming Papa at ni Camilo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian,
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumasayo ang Espiritu. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa aming kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ay wagas. Ibukas ng pusa
tumutukbo, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mo magala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong hidaya ang iyong wala na sa noon sa kalwalhatian. Diyos ang may buksan at si Kristo ang hilahan. Kaligtasan, tunay na makakamtan. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong babala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong hidaya ang iyong wala na sa noon sa kalwalhatian. Diyos ang may buksan at si Kristo ang hilahan. Kaligtasan, tunay na makakamtan. Pag-isipan kung anong hidaya ang iyong wala na sa noon sa kalwalhatian. Diyos ang may buksan at si Kristo ang hilahan. Kaligtasan, tunay na makakamtan. Kaligtasan, tunay na makakamtan. Kaligtasan, tunay na makakamtan. Kakamtan, kakamtan, kakamtan. Iyong kanaisip aking apuin at babalik aking ang krus mong pasalin. Nung ibigin itutong sa akin, koronang dinakit at tubos sa amin. Pipiliin habang alipin sabay sa akin, krus na landasin, dalang ay akin, hapit sa'y di pansin, ang iyong naisip, siyang susundin. Iyong hangarin, ika'y aliwin, at
collection. Ito po'y gagamitin ng ating simbahan, lalo higit sa mga may sakit. So, yung mga generous giver po, kailangan po namin para sa ating second collection. Ang iyong naisip, siyang susundin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galakayakin. Aking sa'yo'y pansin, ang iyong naisip, siyang susundin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galakayakin. Aking sa'yo'y pansin, ang iyong naisip, siyang susundin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galakayakin. Aking sa'yo'y pansin, ang iyong naisip, siyang susundin. Ang iyong naisip, siyang susundin. Antipuna sa komunyon, ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Parish announcements. The Rosa Mystica 1000 Hail Marys will commence at 2:45 p.m. on Friday, March 9th in the Padre Pio Hall. The pre-baptism seminar for the parents and godparents will begin at 7 p.m. on March 19th in the Padre Pio Hall. Please register in the parish office. The English retreat will start on Monday, March 19th from 7 to 9:30 p.m. in the Holy Family Hall. It will be also held on Tuesday and Wednesday. The English retreat will be conducted by Father Joseph S.V.D. The Konkani and Filipino confessions will be on Monday, March 19th in the Holy Family in this cathedral from 6 to 9 p.m. So ngayon ay napakagandang okasyon sa Kwaresma na makapagkumpisal po tayo. Good confession. Siguro matagal lang hindi tayo nakapagkumpisal siguro. O kaya naman nakalimutan na natin yung mga kasalanan na nagawa natin. So, yung confessor, kung hindi tayo marunong magkumpisal, just have courage and faith. At tayo po ay igaguide ng ating confessor. Only have faith. The English confessions will be on Wednesday, March 21st in this cathedral from 6 to 9 p.m. The priests from other parishes will also be coming to hear these confessions.
in different languages. On the 16th and 17th March, as part of the Lenten program of Returning to the Father, the musical play Prodigal Son to be held at the Don Bosco School, IEAS, in Salmia. Ngayon po, mag-aalay tayo sa mga kapatid nating may sakit. May isang malubha ang kanyang sakit due for deportation. At hindi ko na po sasabihin ang kanyang sakit. Ipanalangin natin ang ating mga kababayan na may suliranin, mga may sakit, karamdaman na nasa kanilang mga bahay at lalong-lalo na rin yung mga nasa ospital. Especially those who are dying for cancer and for other infirmities. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagat kahit ngayong paman, sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumasabi ang Espiritu. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nagbagong anyo at nagningning sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus, umayo kayo at mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Santa Maria, O Reina ng awa, ika'y aming buhay, pag-asa at katamisan. Sa iyo nga kami tumatawag, pinapanaw na anak ni Eva. Sa iyo rin kami tumatamis, dito sa lupang bayang kahapis-lapis. Kaya tinikod mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos aming pagpanaw, ipakita mo sa